Hello mga kaiklabu! Ito na nga yung ating recipe kung paano ko ginawa yung caramel sauce. May nagtanong kasi sa akin. Kaya unahin muna natin nilagay yung ating granulated sugar. Then lulutuin lang natin to hanggang sa matunaw yung ating granulated sugar. So kapag natunaw na natin yung granulated sugar at wala na siyang buo-buo, tsaka naman natin ilalagay yung ating evaporated milk. Tapos, sahaluin lang din natin to. Syempre, dapat naka-medium heat lang tayo dito. At kung na-notice nga ninyo nung nilagay nga natin yung ating evaporated milk, medyo tumatalsik-talsik to. Kaya dapat haluin ka agad natin to. So, ayan, naglagay na rin ako dito ng condensed milk. 1 can lang yung nilagay ko dito. At gusto ko na rin i-shoutout si Ma'am Iris Alba Borja. Siya nga pala yung nagtanong sa akin about dito sa caramel sauce. At nung June pa nga siya nag-PM sa akin, medyo natagalan talaga ako sa pagbasa ng mga message ninyo kasi ang dami niyo nagbe-message sa akin. After mga 10 minutes nga, nilagyan ko na rin to ng butter. Tapos halu-haluin lang natin tong butter kapag ka nailagay na natin. Actually, may mga nabibili na rin ng mga caramel sauce. Pwede na rin naman kayong bumili kung gusto niyo ng instant ha. Pero kung gusto niyo ng homemade, why not? Gumawa kayo nito. Pero, syempre, kapag gumagawa kayo nito, medyo kailangan niyo ng habaan ng pasensya. At kung mapapansin niyo na medyo light lang yung kulay or yung color ng ating caramel sauce, gawa ng hindi ko masyadong pinaitiman or pina-brown ng dark na dark yung sugar. At again, depende na rin sa inyo yan kung gusto nyo na mas gusto nyo medyo dark yung kulay, medyo i-brown lang ninyo yung sugar kapag nagka-caramelize na kayo nito. Saan ko nga ba ilalagay itong caramel sauce? Bakit nga ba ako gumawa nito? Okay, ilalagay ko nga pala to sa ating recipe na pili tart. So, abangan ninyo yung full video ng pili tart. So, kasama itong caramel sauce. Salamat po sa panonood. Sa ulitin!